i-review ko lang yung isa na ata sa pinaka-socially aware na kanta na narinig ko, no? Maraming kanta na sumisikat ngayon, yung mga love song, yung mga rap song about barilan and shit na nag-e-enjoy naman ako, di ba? Na nag-e-enjoy din ako talaga. Minsan makikita nyo ako nagsa-sound trip ng we gon' pull up, 20 tip, panic clip, sa bumpunan mo. Nakala mo talaga handa ako makipagbarilan lagi, pero pre, lagi nakalak yung gate namin. Anyways pre, ganun yung mga sikat na kanta ngayon, pero piniling lumiko ng asawa ni Carlos Agassi mula sa mga sumisikat na mainstream at pag-usapan yung mga totoong issues natin bilang tao at mga issues ng lipunan. Kaya ngayon, idadissect ko ang liriko ni Sarina Agassi. Tumabi kayo, dadaan ako. Unang linya pa lang pre, no? Tumabi kayo, dadaan ako. Pinag-uusapan niya na agad ang isa sa mga importanteng issues na kinakalimutan ng lahat na napaka-importante, ang personal space, mga pre. Maraming mga tao na hindi sila aware na may mga taong uncomfortable sa presence nila na sobrang lapit, no? Sa publiko man o sa kung saan man. At hindi nila namamalayan na nakaka-invade na pala sila ng privacy, di ba? Unang linya pa lang, pinag-uusapan niya na agad ang isa sa mga importanteng issue ng lipunan. Late na ako sa pupuntahan ko. Late na ako sa pupuntahan ko. Kumbaga, nire-raise niya dito yung issue na kailangan natin maging considerate sa oras ng iba. Di ba? Kailangan natin maging mindful kung sinasayang ba natin yung oras ng ibang tao o hindi. Tangin ng trafiko! Yun. Isipin nyo, nakakatatlong linya pa lang siya pre. Tumabi kayo, dadaan ako. Late na raw siya. Tapos ngayon, traffic to. Kumbaga, hindi man lang siya nagpaligoy-ligoy para pag-usapan ng isa sa mga pinaka-importanteng issue sa Pilipinas, pre. Ilang administrasyon na ang dumaan, pero lagi nating problema ang transport system. Nakakatuwa lang na may artist ngayon na bumaboses ng galit para sa ating lahat, no? Sa sistemang mali. Kaya props kay Sarina Agassi. Ang daming barong-batong, bobo magmaneho. Pinag-uusapan niya naman dito yung attitude ng mga drivers natin na ang daming barumbado, di ba? Bobo magmaneho. Minsan mapapatanong ka na lang, paano nakakuha yan, di ba? Ano siya, kung huhukayin pa natin ng mas malalim yung liriko nito, baka ibig sabihin niya dito napakababa ng standards natin sa pagbibigay ng lisensya, di ba? Masyado tayong maraming nabibigyan ng lisensya na hindi naman deserve, di ba? Mga barumbado, baka pag nagalit pa, biglang manunutok ng baril. Dito, feeling ko bumaboses siya para erase natin yung standards sa pagbibigay ng lisensya sa mga tao. Diba? Para mabawasan yung mga barumbado, bobo magmaneho sa kalsada. Iwasan na ang fixer, diba? Iwasan ang pagbibigay ng lisensya sa mga taong hindi naman deserve. Baka kailangan natin mas mahigpit na testing. So, yeah. Ganda ng linyang yun. Walang usadan po, nasayang ang oras. At sinong hindi makaka-relate sa pagkasayang ng oras, mga pre, pag hindi umuusad ang trafiko? Oras na sana ako nasa trabaho na. Oras na sana'y siya ay nasa trabaho na. Imposibleng hindi ka makarelate dyan, no? Maraming tao ang naglalaan ng ekstrang oras mula sa bahay nila papunta sa trabaho nila dahil alam nila na masastuck sila sa traffic, mga pre. Diba? Oras na dapat nagtatrabaho ka na lang, oras na pwede mo sanang ibigay sa iba't iba pang bagay pero masasayang sa traffic. Diba? Bumoboses talaga siya sa pangangailangan nating mga Pilipino. Sana mahal ko sa buhay, kapiling ko na. Oras na sana pamilya ko kasama ko na. Oras. Yun pa pre, diba? Makes sense. Oras na sana'y nilalaan niya sa pamilya niya pero hindi niya malaan. Imbis na nagde-develop siya ng relationship sa kanyang pamilya, nagbibigay siya ng oras sa mga mahal niya sa buhay. Limitado lang yung oras natin dito sa mundo, mga pre. Diba? Maraming taong kampante na, may afterlife naman, makikita ko naman next time yung magulang ko. Paano kung wala? Diba? Paano kung ang oras mo lang ngayon sa mundo yung oras na meron ka? Diba? Yung oras na meron ka habang buhay ka pa, pero majority nun may stuck ka sa traffic. Imbis na nagde-develop ka na relationship sa pamilya mo, imbis na nagagamit mo yung oras para iparamdam sa kanila kung gaano mo sila kamahal, gaano sila ka-importante para sa'yo, imbis na maggamit mo yung oras para mag-communicate kayo paminsan-minsan para ma-solve yung kung ano mang mga issues niyo sa buhay. Nandun ka sa jeep, nandun ka sa SUV, stuck sa traffic, pre. Diba? Kaya, wala lang. Tuwan-tuwa lang ako na nire-raise ni Sarina Agassi itong issue na to. Oras na sana para sa sarili ko na. Yun pa, pre. Oras na para sana sa sarili ko na.
Maraming mga tao ang nagsasuffer ngayon sa mental health issues dahil stuck sila sa trabaho na hindi nila gusto. Stuck sila sa trabaho na pakiramdam nila kailangan kasi nilang gawin dahil wala silang choice, wala silang pambayad ng bills, wala silang magiging pagkain kung hindi nila gagawin yung trabahong hindi naman nila gusto. Oras na nailalaan sa bagay na hindi nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Imbis na pag-uwi mo sana galing trabaho, pwede kang maglaan ng oras sa mga bagay na magpapasaya sa'yo, no? Magbibigay sa'yo ng meaning sa buhay mo, no? Mailalaan mo sa passion project, mailalaan mo sa hobbies, di ba? Mailalaan mo sa pagbabasa ng mga bagay na mag-nourish sa utak mo. Mailalaan mo sa mga bagay na mag-heal sa'yo spiritually, di ba? Kung isa sa nagpapabuti ng mental health mo humiga sa sala nyo at manood ng Netflix after 9 hours of work, hindi mo pa magagawa dahil na-stuck ka sa traffic, talagang magiging miserable ka sa buhay, no? Imbis na gumagawa ka sana ng bagay na magbibigay sa'yo ng pakiramdam na, may sense tong buhay ko, no? I am doing something that I love. Diba? Imbis na meron ka sanang oras na mailalaan para sa mga bagay na gano'n, hindi. Stuck ka sa traffic na nagsasayang ng oras natin. So, isa na namang genius line mula kay Sarina Agassi. Oras na sana para makapagpahinga na mahalaga ang oras. Yun pa, pre. Oras na pwede mo sanang gamitin sa pahinga. Maraming tao ang sleep deprived, no? Naranasan ko to nung nagtatrabaho pa ako sa isang BPO company, pre, no? Pag-out ko sa work, sa Cubao, pipila pa ako para sa SUV, mga pre. Pipila pa ako ng 1 oras, bukod pa yung biyahe, bukod pa yung traffic, at hindi ka makakuha ng quality na tulog sa SUV, di ba? Aalog-alog ka doon, gigising ka ng gigising, ni hindi ka man lang magkakaroon ng payapang sleep cycle. Tapos pag uwi mo, pagod ka, no? Imbis na pagkatapos mo mapagod sa trabaho, makakauwi ka ng payapa at lubos, at makakatulog ka na lang basta, kulang-kulang na yung oras mo, no? Siyempre, ibang tao, hindi papayag na, galing ako work, wala man lang akong gagawin na panlibang sa sarili ko. Sige, sasakripisyo ko na lang yung oras. Maglalaro na lang ako para kahit papaano may maramdaman akong saya at hindi lang ako basta trabaho, tulog, kain, trabaho, tulog, kain, biyahe. At least, makaalis man lang sa cycle, no? May gagawin man lang ako sana na magpapasaya sa akin. Pero ang sinasakripisyo nila, tulog. Na hindi alam ng karamihan, isa sa mga causes ng cancer ay lack of sleep, pre. Isa sa mga causes ng Alzheimer's, isa sa mga main cause ng heart attack, ng car accidents, pre, sleep deprivation, no? Na kung maayos lang sana yung transport system natin, di sana pare-parehas tayong potentially may healthy na circadian rhythm, pero wala tayo nun, di ba? At buti na lang merong artist sa Pilipinas, isang lyrical rap artist na naglalakas loob na maging boses para sa henerasyon natin, mga pre. Kaya saludo ako kay Sarina Agassi. Sobrang dami sana naging marty kasi sobrang dami pa sa bilis